Bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, saglit kitang yayayain na makisalo muna sa kwentuhan. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil baka sa simpleng oras at lugar na yan, may mga alaala kang biglang maalala habang unti-unti nating binubuksan ang buhay ng isang babaeng akala ng lahat ay nasa tuktok na ng tagumpay. Pero sa likod ng lahat ng kinang ay tahimik palang unti-unting nadadurog. Hindi ipinanganak na mayaman si Seren Valtiera. Lumaki siya sa isang simpleng bahay sa San Pedro, Laguna, kasamang ama niyang dating accountant sa munisipyo at ang ina niyang nagtuturo sa pampublikong paaralan. Bata pa lang si Seren, kabisado na niya ang tunog ng pagtitipid, ang mahinang kalansing ng mga bariyang pinaghahati-hatian ng mga magulang niya para sa kuryente, pamasahe at matrikula. Hindi siya lumaking marangya, pero lumaki siya sa isang tahanang punong-puno ng disiplina, dangal at pangarap. Anak, madalas sabihin ng ama niyang si Ramon Valtiera, kapag mahirap ka, hindi sapat na masipag ka lang. Kailangan mas maaga kang gumising kesa sa iba at mas malinaw kang mag-isip kesa sa kanila. Tumatango lang noon si Seren habang hawak ang mga lumang notebook na ipinamana pa sa kanya ng mga pinsan. Tahimik siyang bata, hindi pala sagot. Hindi pala imik, pero sa bawat quiz, sa bawat reporting, sa bawat pagkakataong pwedeng umangat, palagi siyang handa. Hindi katulad ng ibang dalaga sa edad niya, hindi pang romansa ang mga pangarap ni Seren noon. Ang pangarap niya ay seguridad. Pangarap niya ang bahay na hindi tinatagusan ng ulan. Pangarap niya ang kusinang laging may laman ng ref. Pangarap niya ang buhay na kapag may nagkasakit sa pamilya, hindi na kailangang umutang sa kamag-anak. Kaya nang makapasok siya sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila sa kursong finance, halos maiyak ang ina niya. "Sigurado ka bang kakayanin natin?" tanong ng kanyang inang si Amalia habang hawak ang liham ng scholarship confirmation. Ngumiti si Seren, kahit ramdam niya rin ang kaba. "Kakayanin natin, ma. Hindi ako papayag na hanggang dito na lang tayo." At hindi nga siya pumayag. Sa koledyo, nakita agad ng mga propesor ang kakaibang talas ng isip niya. Hindi lang siya mahusay sa numero, magaling din siyang makakita ng pattern sa negosyo, ng butas sa sistema, at ng oportunidad kung saan ang iba ay puro problema lang ang nakikita. Habang ang ilan ay naghahabol ng social life, si Seren ay nag-i-intern sa audit firms, nag-aaral ng valuation, at tumutulong pa sa maliit na online bookkeeping sideline para makadagdag sa gastusin. Doon niya natutulan ng isang mahalagang bagay. Sa mundo ng pera, hindi sapat ang baip. Kailangan marunong kang tumayo, kumalkula at dumistansya sa mga taong marunong lang ngumiti, pero hindi marunong maging tapat. Pagkatapos ng ilang taon, isa-isa nang natupad ni Seren ang mga pinangarap niya. Nakapagtrabaho siya sa isang investment firm. Mabilis ang pag-angat niya. Sa murang edad, hinahangaan na siya sa boardrooms dahil sa husay niyang magbasa ng financial distress at gumawa ng paraan para bumawi ang naluluging mga kumpanya. Hindi siya maingay, hindi rin siya palabida, pero tuwing may halos wasak ng negosyo, si Seren ang madalas na ipinapadala. At sa isang charity gala para sa business leaders at legacy families, doon niya unang nakilala si Leandro Sarmiento. Matangkad ito, makinis magsalita, gwapo sa klaseng, sanay sa kamera at mamahaling ilaw. Anak siya ng kilalang pamilya sa real estate at infrastructure, ngunit sa likod ng makinis na porma ay may dala ring lihim na problema. Nalulugi noon ang ilan sa mga kumpanyang konektado sa apelyido nilang Sarmiento at kahit hindi lantad sa publiko, maraming investor ang unti-unti nang nawawalan ng tiwala. Sa gabing iyon, nakasuot si Seren ng simple ngunit eleganteng navy blue dress. Hindi siya ang tipo ng babaeng sumisigaw ang presensya, pero kapag nagsalita na siya, napapatingin ng mga tao. Habang tahimik siyang nakatayo sa gilid hawak ang isang baso ng sparkling water, biglang lumapit si Leandro. "You must be Seren Valtiera," sabi nito, may ngiting sanay mang-akit. "Ikaw pala ang babaeng ilang beses ko nang naririnig sa investor circles." Hindi agad ngumiti si Seren. "Depende kung magaganda ang narinig mo." Napatawa si Leandro. "Magaganda naman, nakakatakot lang daw minsan." "Mas okay na yon kaysa wala kang silbi sa meeting." Natawa si Leandro ng mas totoo sa pagkakataong iyon. "Alam mo," sabi nito, "gusto kitang makilala pa."
Noon, hindi pa alam ni Seren na ang simpleng usapang iyon ang magiging simula ng pinakamalaking tagumpay at pinakamabigat na sugat sa buhay niya. Sa mga sumunod na buwan, mas madalas silang nagkita. Una ay sa business forums, pagkatapos ay sa private dinners, hanggang sa naging personal na ang mga pag-uusap. Ikinuwento ni Leandro ang pressure ng apelido nilang Sarmiento. Ang pakiramdam na kahit mayaman sila, lagi siyang kinukumpara sa yumaong ama niyang kinilalang business titan. Ikinuwento niya kung paano siya laging minamata ng older board members na para bang wala siyang sariling kakayahan. Pakiramdam ko, minsang sabi ni Leandro sa isang rooftop dinner sa Makati, kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Tahimik siyang tiningnan ni Seren. Baka kasi puro imahe ang inaayos mo, hindi ang pundasyon. Napatigil si Leandro. Ang sakit mo magsalita. Mas masakit ang bankruptcy. Sa halip na ma-offend, lalo pa yatang nahulog ang lalaki. O ganun ang akala ni Seren. Hindi nagtagal, naging opisyal ang relasyon nila. Maraming nagulat, maraming nainggit, maraming nagsabing bagay sila. Ang lalaking ipinanganak sa kayamanan at ang babaeng sariling sipag ang ginamit para makapasok sa mundo ng elite. Ngulit hindi alam ng mga tao na sa likod ng magagarang date at public appearances, si Seren na ang unti-unting tumutulong kay Leandro sa mas malalaking problema nito sa negosyo. Seren, minsang sabi ni Leandro habang nasa private study sila ng ancestral house ng mga Sarmiento. Pwede mo bang tingnan ang projections na to? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi tumutugma ang cash flow. Kinuha ni Seren ang mga papeles, sinuri ng mabuti, at pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay tumingin siya rito. Hindi lang to simpleng gap sa cash flow. May maling acquisitions kayo. Over-leveraged ang dalawang subsidiary. Tapos may projects kayong pinipilit buhatin kahit wala ng strategic value. Maayos pa ba to? Kung ako ang hahawak, oo. At mula noon, siya na nga ang humawak. Hindi iyon biglaan, hindi rin isang milagro lang. Taon ang ginugol ni Seren sa pagsasaayos ng gulong pinabayaan ng mga Sarmiento. Siya ang gumawa ng mas maingat na restructuring. Siya ang nakipag-usap sa mga bangko. Siya ang naglatag ng expansion model na hindi pa dalos-dalos. Siya ang pumutol sa mga luho ng kumpanya at nagtulak sa mga proyektong talagang kikita sa tamang panahon. At habang dahan-dahang umaangat ang pangalan ng Sarmiento Urban Holdings, si Leandro ang lalong sumisikat sa media bilang batang CEO na may vision. May mga gabing hindi na umuuwi agad si Seren sa sarili niyang kondo dahil sa dami ng kailangang ayusin sa opisina. "Ma'am, magpahinga naman po kayo," sabi minsan ng bata pa nilang executive assistant na si Yisel Morada habang inaabot ang kape. Gumiti si Seren, pagod ang mga mata. "Kapag stable na ang merger papers, Yisel, 3 gabi na po kayong halos walang tulog. 3 taon itong sisirain kapag nagkamali tayo ng isang pirma. At totoo iyon. Sa labas, mukhang napakaganda ng buhay nila. Nang magpakasal sila, naging laman sila ng mga lifestyle magazine. Ipinagdiwang ng mga socialite ang pagsasama ng Valtierra Brilliance at Sarmiento Legacy. Lumipat sila sa marangyang mga tirahan, nagkaroon ng access sa mga eroplano, resorts at imported na sasakyan. Sa mata ng publiko, tila sila ng ideal power couple. Pero sa likod ng lahat, may mga maliliit ng bitak na hindi agad nakita ni Seren, o baka ayaw lang muna niyang tingnan. Habang lalong lumalaki ang kumpanya, mas lalong nasasanay si Leandro sa spotlight. Siya ang nasa cover stories, siya ang ini-interview, siya ang pinupuri sa mga networking events. At si Seren, bagamat kilala sa loob ng industriya, ay madalas nasa likod lang, abala sa spreadsheets, legal risks, investor protections at crisis mitigation. Bakit parang ikaw lagi ang nasa kamera? Biro minsan ni Tavio Valtierra na kabataang kapatid ni Seren habang nagdi-dinner sila. Napangiti si Seren noon. Okay lang, ayoko naman talaga ng ganyan. Tinignan siya ni Tavio ng matagal. Ate, ayaw mo ba talaga o sanay ka lang na ibang inuunang ipakita? Hindi agad nakasagot si Seren. Sa mga sumunod na taon, nagsimula ring lumayo si Leandro sa mga simpleng bagay na dating meron sa relasyon nila. Dati,
Sabay silang nag-aalmusal kahit sandali. Dati, tinatawagan siya nito bago matulog. Dati, marunong itong makinig kapag nagsasalita siya tungkol sa pagod, sa pressure, sa pangarap niyang isang araw ay bumagal ang buhay at magkaroon sila ng mas tahimik na tahanan. Pero habang lumalawak ang negosyo, si Leandro ay lalong nagiging abala. O yun ang lagi niyang paliwanag. Late na naman? Tanong ni Seren isang gabi habang nakatayo sa malawak nilang sala. Suot pa rin ang damit na pang-opisina. Nag-aalis ng relo si Leandro at hindi man lang agad tumingin. Investor dinner. 3 gabi ng sunod-sunod. Ganito talaga pag lumalaki ang kumpanya, Seren. Hindi pwedeng lagi na lang akong nasa bahay. Hindi ko naman sinabi yon. Pero yan ang ibig mong sabihin. Napabuntong hininga si Seren. Ang ibig kong sabihin, hindi na kita maramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi lumambot ang mukha ni Leandro. Sa halip, malamig itong napatawa. Hindi naman pwedeng lahat tungkol sa nararamdaman mo. Masakit ang linyang iyon. Ngulit gaya ng nakagawian niya sa buhay, hindi sumabog si Seren. Tahimik niyang linunok ang sakit. May mga sandaling gusto na niyang magsalita ng mas matalim. Pero laging may board meeting, laging may transaction, laging may investors, laging may dahilan para ipagpaliban ang totoong usapan. Ang hindi niya alam, sa bawat pagpapaliban, may mas malalim nang nangyayari sa paligid niya. May mga napapansin si Aisel, mga gabing may babaeng pumapasok sa private lift area na hindi naman nakaschedule sa listahan. May mga kakaibang reimbursements na unang nakita ng legal head na si Oden Fariñas, ngunit dahil coded bilang executive hospitality support, hindi agad niya ginawang issue. May mga dinner reservation na doble ang pangalan. May mga pagkakataon na parang masyadong mabilis mapikon si Leandro kapag simpleng tanong lang ang ibinabato ni Seren. At sa loob ng bahay, tanging si Mayta Gervasio, ang matagal na nilang house manager, ang tahimik na saksi sa unti-unting panlalamig ng pagsasama. Ma'am, maingat nitong tanong minsang inihatid ang tsaa sa study room. Ayos lang po ba kayo? Tumingin si Seren sa bintana. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Sa loob, tahimik ang dibdib niyang unti-unting binabagbag ng kutob na ayaw pa niyang pangalanan. Hindi ko alam, Mayta, sagot niya sa mababang tinig. Pero pakiramdam ko may nagbabago at hindi ko alam kung kailan pa nagsimula. At doon nagsisimula ang totoong unos, hindi sa araw ng hiwalayan, hindi sa araw ng kahihiyan, kundi sa mga tahimik na gabing ang isang babae, sa gitna ng karangyaan, ay unang nakakaramdam na baka ang lalaking tinulungan niyang buuin ay siya ring unti-unting dudurugin sa lahat ng pinaghirapan niya. Bago tayo tuluyang lumalim sa susunod na yugto ng ating istorya, makikisuyo muna ako. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil baka sa simpleng sandaling ito, mas dama mo ang bigat ng kwento ng isang babaeng ilang taon nagtimpi, nagmahal, nagtiwala, bago niya tuluyang pinutol ang lahat sa isang iglap. Hindi agad natulog si Seren Valtierra noong gabing iyon. Pagkatapos ng usapan nila ni Mayta sa study room, nanatili lang siyang nakaupo sa harap ng malaking salaming bintana ng penthouse nila sa BGC. Sa ibaba, tila ordinaryong gabi lang ang lahat. Umaandar ang trapiko, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, may mga taong masayang umuuwi, may mga restaurant na puno pa rin ng tawanan. Ngulit sa loob ng dibdib niya, may kung anong malamig na bagay na hindi na kayang takpan ng katahimikan. Hindi siya yung tipo ng babaeng basta-basta nagpapadala sa kutob. Hindi siya naghihinala ng walang basehan. Mas naniniwala siya sa numero kaysa emosyon, sa ebidensya kaysa pakiramdam. Gulit sa unang pagkakataon matapos ang nakararaming taon, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng buhay niya na matagal nang linuluto sa likod ng kanyang pananaw. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Naroon na si Aisel Murada, may hawak na tablet at planner, ngulit halatang may gustong sabihin. Good morning, ma'am, maingat nitong bungad. Tumingin si Seren. May problema? Nag-atubili si Aisel. Hindi ko po alam kung dapat ko nang sabihin sa inyo noon pa, pero may ilang bagay na po akong napapansin nitong mga nakaraang buwan. Hindi kumurap si Seren. Sabihin mo. Lumunok muna si Aisel bago umupo. May ilang gabi po na may pumapasok sa private lift area ng building na hindi nakalista sa evening schedule. Hindi ko po agad pinansin kasi baka may guest si Sir Leandro o may meeting na hindi na idagdag sa calendar. Pero nang dumalas po, medyo kinabahan na ako. Anong klaseng babae? Tanong agad ni Seren. Bata pa po,
Palaging maayos ang bihis, social media type ang dating. Bumaba ang boses ni Isel. At minsan po, lumalabas na madaling araw. Hindi agad nagsalita si Seren. Parang may malamig na kamay na pumulupot sa leeg niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tahimik niyang inilapag ang bag sa mesa, saka pinindot ang intercom. Pakipasok si Auden. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Auden Fariñas, ang legal head ng kumpanya. Palaging plansyado ang ayos nito, malamig mag-isip at hindi marunong magsinungaling kapag seryoso ang usapan. "Ma'am?" sabi nito. Umupo si Seren. "I want everything. Corporate reimbursements, executive hospitality expenses, discretionary spending under Leandro's office, special transport requests, condo support services, lahat. Huwag mo lang ipadaan sa regular channels. Quiet review." Bahagyang nag-angat ng tingin si Auden. Hindi na ito nagtanong kung bakit. "May timeline po ba?" "Last 18 months. Tumanggo si Auden. "Understood." Pagkalabas ni Auden, muling nanahimik ang silid. Napatingin si Seren sa replika ng company tower na nasa shelf sa likod ng mesa. Dati, tuwing tinitignan niya iyon, pakiramdam niya ay pinapatunayan niyang kaya niyang bumuo ng isang bagay na tatagal. Pero ngayon, pakiramdam niya ay para lamang itong monumento ng isang kasinungalingang matagal niyang hindi sinilip. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang mga bitak. Lumabas sa initial review na may paulit-ulit na gastos na ipinapasok sa corporate accounts, ngunit walang malinaw na business justification. Spa bookings, private concierge requests, medical advance reimbursements, at isang leased condo unit sa Makati na hindi dumaan sa regular approval chain. Mas malala, ilang pirma ni Leandro ang ginamit para i-approve ang executive discretion expenses na umabot sa halagang kahit sinong board member ay mapapakunot noo. Hindi lang ito pangangaliwa. Mahinang sabi ni Auden isang gabi habang nakaupo sila ni Seren sa conference room matapos umalis ang lahat ng empleyado. "This is misuse of corporate privilege." Tahimik si Seren habang binabasa ang spreadsheet. "Sure ka?" Ibinaba ni Auden ang isang folder sa harap niya. May supporting invoices, may transport logs, at may staff statements akong nakuha nang hindi sila natatakot. Ayaw lang po nilang maipit. Dahan-dahang isinarani ni Seren ang folder. Pakiramdam niya, sa bawat pahina, may bahagi ng kanyang dating pag-ibig na namamatay. Hindi niya agad hinarap si Leandro. Sa halip, lalo siyang tumahimik. Iyon ang lalong hindi napansin ng lalaki dahil abala ito sa sariling mundo. Mas madalas itong wala sa bahay, mas madalas nasa gala dinners, at mas madalas umuuwi ng amoy alak at pabango na hindi kay Seren. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa napakahabang mesa na dati simbolo ng tagumpay nilang mag-asawa, biglang nagsalita si Seren. "May gusto akong itanong." Hindi umangat agad ang tingin ni Leandro. "Diretso lang. Masaya ka pa ba sa kasal natin?" Napabuntong hininga si Leandro at ibinaba ang kubyertos. "Seren, pagod ako. Pwede bang wag ngayong gabi?" "Kapag kailan ba pwede?" Tanong niya, payapa ang tinig pero mabigat. "Kapag tuluyan nang wala nang natira?" Tumawa ng bahagya si Leandro pero may inis. "You're being dramatic." "Am I?" Hindi sumagot si Seren. Tumingin lang siya rito ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang lalaking sanay umiwas sa katotohanan hanggat may ibang naglilinis ng kalat niya. Makalipas ang isang buwan, dumating ang pumutok na sandali. Hindi sa eskandalo, hindi sa sigawan, kundi sa isang simpleng dokumentong ipinadala sa pribadong email ni Seren. Isang anonymous message na may kalakip na mga larawan. Nakita niya roon si Leandro, kasama ang isang babae sa lobby ng isang kondo sa Makati. Magkahawak kamay, magkalapit ang mga muka. Sa sumunod na larawan, nasa isang beach resort sila. Sa isa pa, papasok sa isang designer baby boutique. At sa pinakahuling larawan, malinaw ang mukha ng babae. Kiara Velasco, isang kilalang wellness influencer. Madalas makita sa luxury launches. Bata, maganda, at sanay sa kamera. Mahigpit na napapikit si Seren. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Sa halip, tumawag siya kay Tavio. Dumating ang kapatid niya ng gabing iyon sa penthouse. Dala ang karaniwang kalmadong presensya nito bilang doktor.
Ngulit halatang galit nang makitang ekspresyon ng ate niya. Anong ginawa niya? Agad nitong tanong. Iniabot ni Saren ang tablet. Tahimik na tinignan niyo ni Tavio isa-isa. Lumalim ang paghinga nito. Matagal na ba? Hindi ko alam kung kailan nagsimula, sagot ni Saren. Pero matagal na siguro. Napailing si Tavio. Ate, ilang taon mo siyang binuhat? Ngumiti si Saren ng mapait. Mukhang natuto siyang tumayo sa balikat ko, tapos doon na siya tumingin sa ibang babae. Hindi napigilan ni Tavio ang sarili. Hiwalayan mo na. Natahimik ang buong sala. Alam ni Saren na darating ang puntong yon. Ngunit iba pa rin kapag binigkas na ng malakas. Parang biglang naging totoo ang isang bagay na matagal mo nang alam pero ayaw mo pang pangalanan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mga pribadong legal consultations. Dahil maraming international holdings ang negosyo at ilang assets nila bilang mag-asawa ay nasa ibang jurisdiction, naging komplikado ang usapan. Pumasok sa eksena ang external counsel na si Celestine Aragon, isang kilabot na divorce and asset protection lawyer na minsan nang na-meet ni Saren sa isang investor dispute case. Mrs. Valtierra Sarmiento, sabi ni Celestine sa unang meeting nila, huwag nating tignan ito bilang emosyonal na usapin lang. Ito ay usapin ng proteksyon. Sa pangalan mo, sa pag-aari mo, at sa kumpanyang matagal mong binuo. Tinitigan siya ni Saren. I want it clean. Clean is good, sagot ni Celestine. But clean does not mean soft. Doon nagsimula ang maingat na pagbubukod sa kung alin ang personal na pag-aari ni Saren bago ang kasal, alin ang nasa trust structures, alin ang hawak sa pamamagitan ng holding companies, at alin ang pwedeng bawiin sa oras na mapatunayan ang serious abuse of corporate resources. Hindi nagkulang si Saren sa paghahanda. Tahimik siyang gumalaw, walang paandar, walang patutsada sa social media, walang public confrontation. Samantala si Leandro ay tila kampanteng-kampante. Siguro dahil sanay itong sa tuwing may gulo, si Saren din ang nag-aayos. Hanggang sa dumating ang araw ng diborsyo. Hindi magarbo ang silid. Hindi ito gaya sa pelikula na may iyakan at pagmumura. Isa itong malinis, mamahaling conference room sa isang law office sa abroad kung saan pinili nilang ayusin ang ilang bahagi ng legal dissolution dahil sa cross-border assets. Naroon sina Celestine, Auden, ilang kinatawan ng law firms at si Leandro na mukhang puyat, ngunit may halong yabang pa rin sa postura. Ganito na lang talaga to? Tanong nito bago pumirma. Hindi agad sumagot si Saren. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang charity gala, ang rooftop dinners, ang mga gabing sabay silang nangangarap, ang mga spreadsheet na siya ang nagpuyat, ang dalawang pagkalagag ng bata na hindi man lang lubos na pinaglalaban ng lalaki sa presensya at damay. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, matagal nang ganito, ngayon lang naging formal. Bahagyang tumigas ang panga ni Leandro, ngunit pumirma rin ito. At matapos ang pirmahan, matapos ang ilang formalidad, matapos ang paglabas ng huling abogado sa silid, 15 minuto lamang ang lumipas nang mangyari ang bagay na tuluyang sumira sa natitirang dignidad ng lalaki sa mata ni Saren. Habang pababa siya sa gusali, tumunog ang telepono niya. Si Isel. Ma'am. Hiningal nitong sabi sa kabilang linya, I'm sorry pero kailangan niyong makita ito ngayon. Ipinadala ni Giselle ang litrato. Napatigil si Saren sa gitna ng marble hallway habang nakatitig sa screen. Nandoon si Leandro, kasama si Kiara. At hindi lang yun, halos nagmamadali silang pumasok sa isang kilalang OBGY clinic, hawak-hawak ni Leandro ang likod ng babae, tila protektadong-protektado. Sa sumunod na larawan, malinaw na nasa reception na sila para sa ultrasound. 15 minuto. 15 minuto matapos ang diborsyo. May kung anong naputol sa loob ni Saren. Hindi puso dahil matagal na iyong sugatan. Hindi rin pride dahil ilang ulit na iyong niyurakan. Ang naputol ay ang huling hibla ng awa na handa pa sana niyang ibigay bilang paggalang sa pinagsamahan nila. Sumakay siya sa sasakyan. Nasa harap si Roldan Sia, tahimik na driver niyang matagal nang nasa serbisyo niya. Ma'am,
Tanong ni Rolden nang napansing iba ang aura niya. Ibinaba ni Seren ang telepono sa kandungan. Tahimik, malamig, malinaw. Call Auden, then patch me through to fleet management and corporate banking. Now, ma'am? Tumingin siya sa bintana, saka muling tumingin sa screen kung nasaan ang litrato ng dating asawa niyang halos tumakbo papasok sa klinik kasama ang kabit. Now. Iyon ang simula ng pagbagsak ni Leandro Sarmiento, hindi dahil iniwan siya ng asawa niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang babaeng matagal niyang inakalang hindi siya kayang pabagsakin, ay pinili ng huwag siyang iligtas. Sa loob ng sasakyan, hindi na muling tinignan ni Seren Valtierra ang litrato ni Leandro at Kiara sa OBGY Clinic. Hindi niya kailangan. Sapat na ang isang tingin para maintindihan niya ang lahat. Ang kapal ng mukha, ang kawalan ng hiya, at ang katotohanang habang siya ay tahimik na lumabas mula sa legal na pagtatapos ng kanilang kasal, ang dating asawa niya ay abala ng buuin ang panibagong larawan ng buhay na matagal na pala nitong pinaplano. Hindi na iyon basta pagtataksil, isa na iyong lantad na paglapastangan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya sa loob ng maraming taon. Ma'am, nakaline na po si Attorney Auden, mahinang sabi ni Rolden mula sa harap. Tinanggap ni Seren ang tawag, tahimik ngunit matatagang boses niya. Auden? Yes, ma'am. Implement all revocation orders, effective immediately. Freeze supplementary corporate cards tied to Leandro's office. Revoke residential access sa 3 penthouse under holding control. Coordinate with fleet management. Retrieve all 3 luxury company-owned vehicles. Then prepare the board notice. May maikling katahimikan sa kabilang linya. Understood, sagot ni Auden. Do you want me to include reputational risk grounds? Yes. And fiduciary misconduct review. Huwag mong palalabasin na emotional decision ito. Hindi naman po talaga. Makalipas ang ilang segundo, napasendal si Seren sa upuan. Sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagod sa likod ng mga mata niya. Ngunit hindi luha ang lumabas. Pagod lang. Malalim, tahimik, at ubos. Pagsapit ng gabi, hindi siya bumalik agad sa penthouse sa BGC. Sa halip, dumiretso siya sa isa pa niyang pribadong bahay sa Tagaytay, isang modernong tahanang hindi kailanmang naging sentro ng social life nila ni Leandro dahil pinili niyang itago iyon mula sa maraming tao. Iilang tao lang ang may alam sa lugar na iyon, sina Tavio, sina Mayita, sina Yisel, at si Rolden. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Mayita sa kusina, abala sa paghahain ng mainit na sabaw. Ma'am, mahinang nitong sabi nang makita ang mukha ni Seren. Kumain muna po kayo. Umiling si Seren habang inaalis ang sapatos. Mamaya na. Mulit lumapit si Mayita at marhang hinawak ang siko niya. Hindi po pwedeng puro tapang lang. Kailangan niyo ring huminga. Sa simpleng linyang iyon, sakalang bahagyang lumambot ang mga mata ni Seren. Umupo siya sa mahabang wooden table at sa katahimikan ng bahay na iyon, malayo sa mga boardroom, camera flashes at corporate lies, unang bumigat ang dibdib niya nang hindi niya kailangang pigilan. Nang gabing iyon, dumating si Tavio. Wala itong suot na white coat, ngunit dala-dala pa rin ito ang tahimik na presensya ng isang lalaking sanay humawak ng mga sugat ng ibang tao. Pagkapasok pa lang nito sa dining area, tiningnan na agad nito ang ate niya. Kumain ka ba? Konti. Natulog ka ba? Hindi pa. Napabuntong hininga si Tavio at umupo sa tapat niya. Hindi agad sila nagsalita. Ilang segundo silang parehong nakatitig sa steaming bowl ng sabaw na para bang pareho nilang alam na wala ni isa sa kanila ang makakahanap ng tamang salita para sa bigat ng nangyari. Sa huli, si Seren din ang unang nagsalita. Hindi ako umiiyak dahil iniwan niya ako, mahina niyang sabi. Ang bigat kasi, parang buong panahon, ako pala ang nagbuhat sa isang tao na handa akong ibenta kapalit ng ego niya. Mahigpit na kumuyom ang kamao ni Tavio. Ate, matagal na kitang gustong sabihan, hindi ka niya deserve. Napatawa si Seren ng mahina, mapait. Alam mo ang pinakamasakit? Hindi ko na nga sigurado kung minahal niya ba talaga ako o minahal niya lang ang kakayahan kong ayusin ang gulo niya. Hindi agad sumagot si Tavio. Sa halip, yumuko ito at tinitigan ang sariling mga kamay bago muling tumingala. Kahit ano pa yon, tapos na yon. Ang tanong ngayon, anong gagawin mo sa sarili mo pagkatapos? Natahimik si Seren.
At iyon nga ang totoong tanong. Hindi na kung paano babagsak si Leandro, hindi na kung paano kakalat ang skandalo, kundi kung paano muling mabubuo ang isang buhay na sa loob ng maraming taon ay nakaikot sa pagligtas sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Sa mga sumunod na linggo, pinili ni Seren ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa, ang magpahinga. Hindi iyon bakasyon na puno ng beach trips at social posts. Wala ring grand healing montage na parang sa pelikula. Ang pahinga niya ay tahimik. Maaga siyang nagigising sa Tagaytay para uminom ng kape sa veranda. Minsan ay naglalakad siya sa hardin habang malamig ang hangin. Minsan na may tahimik siyang nagbabasa ng reports pero hindi na sa paraang nagkukumahog. Unti-unti niyang pinayagang bumagal ang mundo. Naging madalas din ang pagdalaw ni Giselle. Isang umaga, dumating ito dalang ilang folders at pastry mula sa paborito nilang cafe sa Makati. Alam kong sabi mo 1 hour lang, nakangiting sabi ni Giselle habang inilalapag ang mga papel. Pero alam mo namang hindi ako marunong magdala ng trabaho nang walang dalang pagkain. Bahagyang ngumiti si Seren. Kaya ka hindi ko matanggal-tanggal. Alam ko po. Umupo si Giselle sa tapat niya at inilabas ang ilang updates. May media noise na tungkol sa board review kay Sir Leandro pero wala pa namang full leak, controlled pa. Si Oden at si Siren ang bahala. Tumanggo si Seren. Good. May isa pa po. Ano? Nag-atubili si Giselle saka naglabas ng isang business card. Nagpaabot po nito si Lucian Requena. Bahagyang napaangat ng kilay si Seren. Kilala niya ang pangalan. Si Lucian Requena ay isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakarespetadong negosyante sa rehiyon. Hindi maingay, hindi pala PR, ngunit kilala sa pagbuo ng mga malilinis at matitinong proyekto. Hindi ito tulad ni Leandro na gustong laging may kamera. Si Lucian ay bihirang ma-interview, ngunit kapag nagsalita, pinakikinggan ng seryosong tao sa industriya. Anong sabi niya? Tanong ni Seren. Kung okay lang daw po sa inyo, gusto niya kayong makausap tungkol sa bagong Regional Property Fund na binubuo nila, strategic chair role. Nanahimik si Seren habang hawak ang card. Ngayon pa talaga? Maybe iyon po ang point, sabi ni Giselle. May mga taong alam ang totoong value nyo kahit noong tahimik lang kayo sa likod. Hindi agad sumagot si Seren. Plus sa loob niya ay may maliit na bahagi na gumalaw. Hindi pa iyon excitement. Mas malapit iyon sa alaala ng sarili niyang kakayahan, isang bagay na matagal niyang itinago sa likod ng pag-aasawa at crisis management. Makalipas ang ilang araw, pumayag siyang makipagkita. Sa isang pribadong meeting room sa Makati, unang muli silang nagharap ni Lucian Requena matapos ang ilang taon ng civil but distant professional acquaintance. Mas simple ang dating nito kaysa sa karamihan ng kilalang negosyante. Walang pilit na charm. Walang pabibong dating, tahimik lang, nakasuot ng maayos na dark suit at may mga matang marunong makinig. Seren, sabi nito habang tumatayo para salubungin siya. Salamat sa pagpunta. Depende kung sulit, tugon niya, ngunit may bahagyang paggaan sa tono. Ngumiti ng marahan si Lucian. Fair. Naupo sila. Hindi nito sinayang ang oras sa plastikan. Diretso na ako, sabi ni Lucian. Matagal ko nang alam na ikaw ang tunay na strategist sa likod ng paglakas ng Sarmiento Group. At matagal ko ring alam na kung may araw na humiwalay ka sa sistemang iyon, maraming proyekto ang mas gaganda kung ikaw ang hahawak. Tahimik siyang tinitigan ni Seren. Hindi siya nasanay na marinig ng direkta ang pagkilala. Hindi mula sa lalaking ang hanap ay hindi palakpakan, kundi malinaw na trabaho. Bakit ako? Tanong niya. Because you build with discipline, sagot ni Lucian, at hindi ka sakim sa spotlight. Rare combination yun. Ipinaliwanag nito ang plano para sa isang impact-driven property fund, mga mixed-use development na hindi lang puro luxury ang target, kundi may urban housing, women-led enterprise spaces, at mas malinaw na social accountability. Kasama raw sa core team sina Vesna Alcaraz, isang urban planner na kilala sa makataong city design, si Nyron Celeste, isang architect na pinipiling magkaroon ng practical beauty ang mga proyekto, at si Jonel Prado, isang legal consultant para sa community land rights at tenant protections. Habang nakikinig si Seren, may kung anong unti-unting bumabalik sa kanya. Hindi galit, hindi rin yabang,
kundi direksyon. Pagkatapos ng meeting, hindi agad siya sumagot ng oo. Pero sa pag-uwi niya sa Tagaytay, napansin ni Maita na iba ang lakad niya. Hindi na iyon lakad ng babaeng hinihila ng sugat, kundi ng babaeng nagsisimulang makakita ng bagong daan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, unti-unti namang sinisinil ng buhay si Leandro Sarmiento. Nang magtangka itong gamitin ang corporate card sa isang high-end clinic, na-decline iyon sa harap ng receptionist. Nang bumalik ito sa penthouse sa Makati, hindi na ito pinapasok ng property management maliban para kumuha ng personal effects sa presensya ng legal coordinator. At sa bawat pagkawala ng pribilegyo, unti-unti ring nabubunyag ang totoong kulay ng mga taong nasa paligid niya. Si Kiara Velasco, na nung una ay todo ang kapit sa braso niya sa mga public places, ay nagsimulang magtanong ng mas madalas. Temporary lang ba to? Minsan nitong tanong habang nasa inuupahan nilang serviced apartment. Nakaupo si Leandro noon sa gilid ng kama, hawak ang noo. Of course temporary lang, inaayos ko pa. Kasi hindi na rin nagre-renew ang 2 endorsement ko, sabi ni Kiara, halatang balisa. At ang dami nang nagme-message sa akin ng issue tungkol sa atin. Napatingin si Leandro ito, pagod at mainit ang mata. So ngayon problema mo na yan? Hindi naman sa ganun, sagot ni Kiara. Pero kailangan din nating maging realistic. Natawa ng walang saya si Leandro. Realistic? Ngayon mo gusto ng realistic? Nung lahat ng gamit mo, biyahe mo, kondo mo at shopping mo galing sa unrealistic na setup, wala kang problema. Namula si Kiara sa inis. At least hindi ako ang nagpalabas na golden husband habang may tinatago. Doon nagsimula ang sunod-sunod na sigawan sa maliit na apartment na iyon. Malayo sa mga penthouses, malayo sa champagne evenings, at malayo sa ilusyon na kaya nilang tumbasan ng tibay ng babaeng pinagsamantalahan nila. Habang unti-unting lumiliit ang mundo ni Leandro at Kiara, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Seren. Sa tulong ni Yisel, Tavio, Oden at ng panibagong kuponang nakikilala niya kina Lucian, Vesna, Nairon at Junel, nagsimula niyang buuin ang susunod na bersyon ng sarili niyang buhay. Hindi pa siya handang sumaya ng buo. Hindi pa rin nawawala ang kirot kapag naaalala niya ang mga taong nasayang. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na umiikot ang araw niya sa paglilinis ng gulo ng ibang tao. Isang gabi sa veranda ng Tagaytay House, mag-isa siyang nakaupo habang hawak ang mainit na tsaa. Sa malayo, kita ang mga ilaw sa paligid ng lawa, tahimik at banayad. Lumabas si Maita at iniabot sa kanya ang isang manipis na shawl. Malamig po. Salamat. Tahimik silang parehong nakatanaw ng ilang sandali bago nagsalita si Maita. Ma'am, parang mas maaliwalas na po kayong tignan ngayon. Napangiti ng bahagya si Seren. Siguro dahil wala nang sumisipsip ng lakas ko araw-araw. Natawa si Maita sa tumahimik muli. Pagkatapos ng ilang segundo, mahinang nagsalita si Seren, hindi sigurado kung kay Maita ba o sa sarili niya. Akala ko noon kapag nawala ang asawa, parang nawalan na rin ng direksyon ng babae. Hindi naman po lahat ng asawa direksyon, sagot ni Maita. Minsan po, hadlang lang. Napatawa si Seren, isang totoong tawa, marahan ngunit magaan. At sa gabing iyon, habang malamig ang hangin at tahimik ang buong bahay, unti-unting naunawaan ni Seren Valtiera ang isang bagay na matagal na ipinagkait niya sa sarili. Na may buhay pagkatapos ng pagtataksil, na may pag-asa pagkatapos ng kahihiyan, at na ang isang babaeng minsang ginawang sandala ng maling lalaki ay maaari pa ring tumayo ng mas matatag, mas marangal at mas buo kaysa dati. Ngunit habang nagsisimula ng huminga ng maluwag si Seren, sa kabilang panig ng syudad ay saka palang lubusang nararanasan ni Leandro Sarmiento ang tunay na anyo ng pagbagsak. Hindi pala pare-pareho ang tunog ng katahimikan. Sa Tagaytay, ang katahimikan para kay Seren ay parang pahinga, malamig, banayad at unti-unting nagpapagaling. Sa inuupahan namang serviced apartment ni Leandro at Kiara sa Makati, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Parang bawat segundo may sasabog, parang may nakadagan sa dibdib ng bawat naroon. Walang nagsasalita habang nag-aalmusal sila kinabukasan. Nasa mesa si Kiara Velasco, nakasuot ng mamahaling robe na halatang pilit pa ring pinangahawakan ang lumang imahe ng marangyang buhay.
Nasa tabi naman ng bintana si Leandro, hawak ang tasa ng kape pero hindi iniinom. Magulo ang buhok nito, nanlalalim ang ilalim ng mga mata at wala na ang dating tindig ng lalaking sanay utusan ang lahat. May tumawag na ba sa'yo? Maingat na tanong ni Kiara. Hindi agad sumagot si Leandro. Leandro? Anong gusto mong marinig? Sagot nito malamig. Na okay lang ang lahat? Na may babalik pang penthouse? Na may sekretarya pa rin akong magbubukas ng pinto para sa akin pagpasok ko sa opisina? Napakagitnang labi ni Kiara. Hindi ko naman yan ang igig kong sabihin. Pero yan ang iniisip mo. Tumayo si Kiara. Bakit ako ang pinagbubuntungan mo? Hindi naman lang ako ang may kasalanan dito. Doon tumingala si Leandro at sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakita ni Kiara ang isang lalaking hindi na kayang magpanggap. Hindi ba? Tanong ni Leandro. Noong una kang lumapit sa akin, alam mong may asawa ko. At ikaw, bulyaw ni Kiara, hindi ka ba lumapit? Hindi ka ba nagbigay? Hindi ka ba nagsinungaling sa akin na tapos na raw kayo kahit hindi pa? Natahimik ang buong silid. Pareho silang may punto. Pareho rin silang marumi ang kamay. Iyon ang problema sa relasyong binuo sa pagtataksil. Wala ni isa sa kanila ang makapagmalinis. Sa mga sumunod na araw, lalong humigpit ang sitwasyon ni Leandro. Hindi lang simpleng pagkawala ng corporate privileges ang hinaharap niya. Naglabas ng formal na internal notice ang board ng Sarmiento Urban Holdings na may patuloy na governance review laban sa ilang desisyong ginawa niya noong siya pa ang CEO. Hindi man lahat ay kriminal, malinaw na sapat na ang reputational damage para layuan siya ng karamihan sa dating niyang kakampi. Maging si Marvic Soledad, isa sa mga board director na dati tumatawa pa sa mga biro niya tuwing quarterly dinners, ay biglang naging malamig ng tawagan niya. Marvic, we need to talk, sabi ni Leandro sa telepono. Mahabang katahimikan ang sumagot bago narinig ang boses ng matanda. About what, Leandro? You know exactly what this is about. Yes, sagot ni Marvic. About consequences. Pinikit ni Leandro ang mga mata. You're siding with Seren. I'm siding with documents, malamig na sagot ni Marvic. At kung may pagkakamali man kami, yon ay ang matagal ka naming hinayaang magpanggap na ikaw ang bumuo ng isang imperyong ang totoo'y ibang tao ang nagligtas. Pagkaputol ng tawag, matagal lang na nakatitig si Leandro sa screen ng cellphone niya. Noon lang marahil tuluyang bumaon sa kanya ang masakit na katotohanan. Hindi siya nawalan lang ng posisyon. Nawala sa kanya ang ilusyon na siya ang sentro ng lahat. Samantala, sa kabilang panig, hindi rin perpekto ang pagbangon ni Seren. Bagamat mas malinaw na ang landas niya sa bagong proyekto kasama si Lucian Requena at ang team ni Vesna, Nairon at Junel, hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang haharapin bagong laban. Sa mundo ng negosyo, bihira ang mga taong masaya kapag may isang babaeng bumabangon mula sa eskandalo nang hindi nagpapatinag. Isa sa mga unang nagtangkang sumira sa lumalakas na reputasyon ni Seren ay si Ramiel Torcuato, isang mayamang negosyante na ilang taon nang may lihim na sama ng loob laban sa kanya. Noong araw na hawak pa niya ang strategic restructuring ng Sarmiento Group, 2 beses niyang napigilan ang mga bid ni Ramiel sa mamahalagang properties. Hindi nakalimutan ng lalaki. Kaya nang maramdaman nitong bumubuelo na si Seren sa bagong impact fund, agad itong kumilos sa likod ng media circles. Lumabas ang isang business gossip column na may pamagat na Power, Revenge, and the Woman Who Took Everything. Hindi tahasang binanggit ang lahat ng detalye pero malinaw na si Seren ang tinutukoy na parabang isa siyang malamig at mapaghiganting dating asawa na sinadya umanong wasaki ng isang lalaking nagkamali lang sa pag-ibig. Nasa conference room si Seren nang nabasa iyon ni Cyrene Dalisay mula sa tablet. Ang kapal! Gigil na sabi ni Cyrene. Ginagawa ka pang kontrabida. Tahimik na binasa ni Seren ang artikulo. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi rin siya napikon sa paraang inaasahan ng iba. Source? Maikling tanong niya. Likely connected kay Ramiel. May 2 media consultant na dati niyang ginamit sa smear campaign laban sa isang mining executive.
Nasa kabilang dulo ng mesa si Lucian, kalmado ngunit halatang nakamasid sa reaksyon ni Seren. Anong plano mo? Tanong nito. Ibinaba ni Seren ang tablet. Walang padalas-dalas. Audit trail, board minutes, revocation basis, at external governance memo. Hindi ako sasagot sa putik gamit ang putik. Bahagyang ngumiti si Lucian. That's why I wanted you here. Nagpatuloy sila sa paggawa ng maingat na response package. Hindi ito emotional defense, hindi rin ito palitan ng patama sa media. Sa halip, naglabas sila ng tamang impormasyon, independent review findings, governance procedures, at malinaw na batayan kung bakit tinanggal si Leandro bilang CEO at bakit ni-revoke ang mga corporate privileges nito. Sa tulong ni Auden, Cyrene, Noemi at Junel, mabilis ding lumabas ang mas balansing salaysay sa industriya. Unti-unting nabaliktad ang kwento. Hindi si Seren ang babaeng nagwasak ng lalaki. Siya ang babaeng matagal na nagprotekta sa kumpanya hanggang sa napilitan na siyang putulin ang isang taong sumira mismo sa pundasyon nito. Pero sa kabila ng propesyonal na paninindigan niya, may isang bahagi ng buhay niya na hindi pa rin tuluyang tahimik. Isang hapon, habang palabas siya ng gusali ng bagong opisina nila, napahinto si Bastian Ochoa, ang security consultant na pansamantalang tumutulong sa kanya dahil sa sensitibong sitwasyon. "Ma'am," sabi nito sa earpiece at kasabay na lumapit. Nasa lobby si Mr. Leandro Sarmiento, hindi po siya nakalista sa visitor access. Napatigil si Seren. Sa isang iglap, parang sumikip ang hangin sa paligid. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil pakiramdam niya ay may isang pinto ng nakaraan na pilit muling binubuksan nang wala siyang pahintulot. "Papalabasin mo siya," diretso niyang sabi. Ngunit bago pa makakilos si Bastian, lumingon na si Seren at nakita si Leandro sa malayo. Hindi na ito tulad ng dati. Wala na ang mamahaling kumpiyansa sa tindig nito. Bagamat maayos pa rin ang suot, halatang pagod, pumayat at may bakas ng desperasyon sa mukha. Nang magtama ang mga mata nila, parang sandaling parehong bumalik ang lahat ng taon sa pagitan nila, ang pangakong binitiwan, ang imperyong pinagsikapang buuin, ang mga hapong magkasama silang nagpaplano, at ang lahat ng gabi na unti-unti iyong ninakaw ng kasinungalingan. "Seren," tawag nito. Hindi siya lumapit, nakatayo lang siya, tuwid ang likod, malamig ang mukha. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Huminga ng malalim si Leandro. "Kailangan kitang makausap. Hindi mo na ako pwedeng kausapin kahit kailan mo gusto. Please." May mga empleyadong nagdaraan sa lobby. May ilan nang napapatingin. Napansin niyo ni Bastian at bahagyang lumapit para sigurahining hindi lalapit ng sobra ang lalaki. Mahinang nagsalita si Seren. 5 minutes, dyan lang." Tumanggo si Leandro. Lumapit ito ng kaunti, ngunit hindi ganoon kalapit, parang alam din nitong wala na siyang karapatang pumasok sa personal na espasyo ng babaeng minsan niyang tinuring na garantisado. "Alam kong wala akong karapatan," panimula nito, "pero, Seren, hindi ganito ang inasahan ko." Napakalamig ng sagot niya. "Talaga? Akala mo ba habang dinadala mo ang kabit mo sa ultrasound 15 minutes after our divorce, magpapadala ko ng bulaklak?" Napayuko si Leandro. "Hindi ko ipinagmamalaki yon. Pero ginawa mo. Nasira ako, Seren." Sa unang pagkakataon, may bahagyang galit na sumilay sa mga mata ni Seren. "Nasira ka? Leandro, 2 beses akong nakunan habang binubuhat ko ang negosyo mong palubog. Mag-isa akong nagpuyat sa mga deal na ipinang-cover mo lang sa media. Ako ang sumalo sa bawat maling acquisition, sa bawat investor panic, sa bawat butas ng sistema. Habang ikaw, natutong ngumiti sa kamera at maniwalang ikaw ang hari." Hindi makapagsalita si Leandro. Patuloy siya, mababa ang boses, pero tumatama ang bawat salita. "Ang nasira sa'yo ay ang ilusyon na hindi kita kayang putulin. Iyon ang ikinabaliw mo, hindi ang pagkawala ko." Doon lang tumingin ng diretsyo si Leandro, at sa unang pagkakataon ay hindi na ito nagpalusot. "Takot ako sa'yo noon," mahinang nitong sabi. "Takot ako sa galing mo. Sa katotohanan kahit anong gawin ko, alam kong kau pa rin ang may laman kapag wala ng ilaw." Natahimik si Seren.
Masakit marinig iyon dahil yun mismo ang pinaghihinalaan niya sa loob ng napakaraming taon na hindi siya pinagtaksilan dahil kulang siya, kundi dahil may lalaking hindi kinaya ang lakas ng babaeng nasa tabi niya. Ngunit ang pag-unawa ay hindi palaging daan pabalik. Huminga siya ng marahan. May punto ka, sabi niya, pero huli mo na yang naintindihan. Mula sa likod, bahagyang tumunog ang cellphone ni Bastian, hudyat na kailangan na nilang umalis. Ngunit bago tuluyang matapos ang usapan, muling nagsalita si Leandro. May pag-asa pa ba na mapatawad mo ako? Matagal siyang nakatingin sa dating asawa. Pagkatapos ay mahinahon, ngunit buo niyang sinabi, "Mapapatawad kita bilang tao, pero hindi na kita babalikan bilang buhay ko." Parang may kung anong bumigay sa mukha ni Leandro. Hindi ito sumigaw. Hindi rin nagmakaawa pa ng todo. Siguro dahil alam nitong iyon na ang pinakatapat at pinakahuling hatol na matatanggap niya mula sa babaeng minsan niyang inakalang palaging mananatili. Tumanggo ito ng bahagya. "Deserve ko yan." "Yes," sagot ni Seren. "Deserve mo." Pagkatapos noon, tuluyan na siyang tumalikod. Hindi mabilis, hindi galit, hindi rin nanginginig. Tulad ng isang babaeng matagal nang nagluksa bago pa man natapos ang sasal. Nang gabi ring iyon, ipinatawag niya si Auden at ibinigay ang malinaw na utos. Final Communication Protocols, sabi niya habang nasa study room ng Tagaytay House. No direct contact, lahat ng kailangan niya sa legal channels na lang. Tumanggo si Auden. Understood. Umupo sa gilid ng sofa si Tavio na noon ay kapapasok lang mula sa duty at nadat ng seryoso ang usapan. "Nagkita kayo?" tanong nito. "Oo." "At?" Sandaling tumingin si Seren sa bintana. Sa labas ay banayad ang fog ng Tagaytay, parang binubura ng dahan-dahan ang tanawing masyadong matalim. "Natapos na," sagot niya. Maya-maya dumating si Maita dala ang tsaa. Tahimik lang nitong inilapag iyon sa mesa, ngunit bago tuluyang umalis, ay napatingin nito kay Seren ng may malumanay na pag-aalala. "Ma'am, okay na po ba?" Kinuha ni Seren ng tasa at marahang hinaplos ang init nito gamit ang dalawang palad. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagkapit, pagtitiis at pag-aayos ng sirang buhay ng ibang tao, malinaw ang sagot niya. "Oo," sabi niya, "ngayon lang talaga nagsimulang umokey." Bago tayo tuluyang sumapit sa huling yugto ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa iyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood, dahil baka sa oras na ito mas tumimo sa puso mo ang wakas ng isang babaeng dumaan sa kahihiyan, pagtataksil at matinding pagguho. Pero sa dulo, natutunang piliin hindi ang galit, kung hindi ang sarili niyang dangal, kapayapaan at bagong buhay. "Oo," sabi niya, "ngayon lang talaga nagsimulang umokey." At mula sa simpleng pangungusap na iyon, nagsimula ang mas tahimik ngunit mas totoong tagumpay ni Seren Valtierra. Hindi iyon yung tagumpay na may confetti, champagne tower o press release na punong-puno ng malalaking salita. Hindi rin iyon basta tagumpay na nasusukat sa pera, sa mas malaking opisina o sa mas mamahaling sasakyan. Ang unang anyo ng tagumpay na naranasan ni Seren ay mas payak. Nakakatulog na siya nang hindi nagigising sa gitna ng gabi. Hindi na siya kinakabahan tuwing tumutunog ang telepono. Hindi na siya naghihintay ng kasinungalingan sa hapagkainan. At higit sa lahat, hindi na siya nabubuhay sa pag-asa na balang araw ay magbabago ang isang lalaking ayaw namang magpakatotoo. Lumipas ang mga buwan at ang dating sugat na tila sariwa pa ay unti-unting napalipan ng katahimikan may lakas. Mas dumalas ang mga biyahe ni Seren para sa bagong impact fund nila ni Lucian Requena. Kasama sina Vesna Alcaraz, Nairon Celeste at Junel Prada, nagpabalik-balik sila sa Laguna, Cebu at Davao para sa mga proyektong hindi lang pangmayaman ang target. Sa bawat site visit, mas lalo niyang nararamdaman na ito ang uri ng trabahong matagal na niyang gustong buuin, mga espasyong may dangal, may silbi, at hindi lang pampasikat sa glossy magazine covers.
Isang araw sa Cebu, habang tinitingnan nila ni Lucian ang plano para sa mixed-use community space na may kasamang women-led livelihood hub, napansin ni Seren na hindi katulad ng ibang lalaking nakatrabaho niyang noon, hindi kailangang magsalita ng marami ni Lucian para maramdaman niyang pinapahalagahan ang isip niya. Anong tingin mo sa revised layout? Tanong ni Lucian habang hawak ang blueprint. Tiningnan iyon ng mabuti ni Seren. Mas maganda ang flow, pero kulang pa rin sa natural shade coverage sa shared courtyard. Magiging problema yan sa hapon. Tumanggo si Lucian. Yun din ang hinala ko. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Bahagyang napangiti si Seren. Hindi ka ba napapagod na laging humingi ng second opinion? Hindi, sagot nito ng diretso. Lalo na kung sayong nanggagaling. Simple lang ang sagot. Walang landi, walang pambobola. Ngulit sa likod ng mga salitang iyon, may isang uri ng paggalang na matagal nang hindi naramdaman ni Seren sa isang lalaki. Hindi siya minamadali ni Lucian. Hindi rin siya pinapaikot. Hindi siya pinaparamdam na kailangan niyang magpaliit para lang magkasya sa ego nito. At marahil iyon ang pinakaiba sa lahat. Samantala, sa Tagaytay, lumalawak din ang ginagawa niyang Oraline Foundation. Sa tulong ni Yesel Morada bilang Program Director, Auden Farinas bilang Legal Advisor, at Tavio bilang Volunteer Medical Consultant sa Women's Wellness Initiatives, nagsimula silang tumulong sa mga babaeng dumaan sa emotional abuse, financial dependence, at tahimik na pagdurusa sa loob ng mga relasyon. Hindi iyon charity na puro litrato. Mahigpit ang pamamalakad ni Seren. May counseling partnerships, legal guidance, skills training, at medical check-up drives. Isang hapon, habang nag-iikot siya sa bagong Women Recovery Center sa Laguna, nilapitan siya ng isang babaeng nasa late 30s. Payat, ngunit may unti-unting bumabalik na liwanag sa mga mata. Ang pangalan nito ay Leora Cancino, isa sa mga unang natulungan ng foundation matapos iwan ng asawa at pasanin ng mag-isa ang 2 anak. Ma'am Seren, nanginginig ngunit nakangiting sabi ni Leora, hindi niyo po ako kilala ng personal noon, pero dahil sa foundation na ito, hindi na po ako natatakot magsimula ulit. Napahinto si Seren. Hindi ikaw ang nagsimula ulit para sa'yo, mahinahon niyang sagot. Ikaw ang gumawa nun. Nagkataon lang na may humawak sa'yo habang tumatayo ka. Napaluha si Leora, pero malaking bagay po iyon. Sa sandaling iyon, mas naunawaan ni Seren na ang pagbagsak niya noon ay hindi lang pala tungkol sa pagligtas sa sarili. Isa rin pala iyong paghahanda para balang araw ay makatulong siyang magsindi ng ilaw para sa iba. Habang patuloy namang umaangat ang buhay ni Seren, kabaligtaran ng tuluyang naging direksyon ng buhay ni Leandro Sarmiento. Hindi na siya muling nakabalik sa dating bilong ng kapangyarihan. May ilang nagtangkang kumuha sa kanya bilang consultant sa maliliit na deal, ngunit sa tuwing sumusulpot ang pangalan niya sa mas malalaking transaksyon, kasunod agad ang bulungan. Siya ba yung tinanggal sa sariling kumpanya? Siya ba yung nasangkot sa asset misuse? Siya ba yung dating asawa ni Seren? Sa dulo, napadpad siya sa ilang hindi gaanong matagumpay na ventures na mabilis ding bumagsak dahil wala naman talaga siyang matibay na pundasyong kaya niyang buuin ng mag-isa. Hindi na siya nakatira sa penthouse, hindi na rin siya laman ng glossy events tulad noon. Unti-unti siyang naging paalala ng isang lalaking akala'y siya ang mukha ng tagumpay, pero sa totoo'y nakatayo lang pala sa balikat ng babaeng niloko niya. Si Kiara Velasco naman ay hindi rin nakaligtas sa bigat ng mga pinili niyang hakbang. Pagkatapos ng sunod-sunod na tensyon, chismis at pagkawala ng mga dating endorsement, naghiwalay rin sila ni Leandro. Walang dramang pangpelikula, wala ring mapait na eksena na may sampalan sa ulan. Napagod na lang silang pareho sa isa't isa. Napagod si Kiara sa kawalan ng seguridad, sa init ng ulo ni Leandro, at sa katotohanang ang lalaking akala niya'y magdadala sa kanya sa mas marangyang buhay ay isa palang lalaking hindi marunong tumayo kapag nawala ang babaeng dati niyang inaasahan. Sa bandang huli, umuwi si Kiara sa probinsya kasama ang kapatid niyang si Mirel Velasco. Doon niya piniling magsimula ng malayo sa Maynila, malayo sa ingay at malayo sa kwentong matagal siyang nilamon.
Nakarating ang balitang iyon kay Seren hindi mula sa chismis, kundi kay Don Eliso Vergara, ang matanda nilang family friend at isa sa mga unang nakakita sa tunay na kakayahan niya. Nagkita sila minsan sa isang tahimik na lunch sa Makati. Sa parehong restaurant minsan nilang ginamit para sa investor meetings nung mag-asawa pa sina Seren at Leandro. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya bumabalik bilang aniw sa likod ng isang lalaki. Bumabalik siya bilang sarili niyang pangalan. "Kamusta ka na, Hiha?" tanong ni Don Eliso habang inaayos ang salamin. Mas magaan ang ngiti ni Seren kaysa dati. "Mas maayos na, Tito Eliso." Tumanggo ang matanda. Kitang-kita naman. Pagkaraan ng ilang minutong usapan tungkol sa foundation at bagong projects, saka dahan-dahang binanggit ni Don Eliso ang bagay na matagal nang hindi pinagtutuunan ni Seren. "Nabalitaan kong tuluyan na raw naghiwalay sina Leandro at Kiara." Sandaling natahimik si Seren. Hindi na sumikip ang dibdib niya sa pangalang iyon. Para na lang iyong isang lumang kabanata na minsan niyang binasa ng paulit-ulit, pero na yun ay kaya na niyang isara. "Ganun ba?" Simpleng sabi niya. Maingat siyang tinignan ni Don Eliso. "Wala ka nang nararamdaman." Napangiti siya ng mahina. "Meron pa rin siguro, pero hindi nagalit, hindi nasakit. Parang awa na lang sa kung anong sinayang niya." Mabagal na tumanggo si Don Eliso. Mas mabigat na iyon minsan. Pag-uwi niya mula sa lunch na iyon, dumiretso si Seren sa Tagaytay House. Nandoon si Maita, abala sa pag-aayos ng ilang bulaklak sa sala, at si Tavio nakapapasok lang din para sa weekend visit. Sa gitna ng mas payap ngunit mas totoong tahanang iyon, mas malinaw niyang naramdaman na ang pamilya ay hindi lang dugo o legal na relasyon. Minsan, ito rin ang mga taong nanatili noong wala ng pakinabang sa pananatili. "Ate, may surprise ako sa'yo," sabi ni Tavio habang may kinukuha sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ito kasama ang isang batang lalaki na may dalang sketchpad at mukhang nahihiya. Ito ang pamangkin nilang si Elian Tavio Valtera, anak ng pinsan nilang namatay ilang buwan na ang nakalilipas. Sa mga nakaraang linggo, mas naging malapit si Seren sa bata at nagsimula na siyang tumulong sa pag-aaral at pangangailangan nito. "Hello po," mahina nitong bati. Napangiti si Seren at lumuhod para magpantay ang mga mata nila. "Hello, anong dala mo?" Iniabot ni Elian ang sketchpad. Nang buksan iyon ni Seren, nakita niya ang guhit ng isang bahay sa burol. May mga puno, may ilaw sa bintana, at sa harap ay 3 tao at isang batang magkakahawak-kamay. "Ano to?" tanong niya, bagamat lumalambot na ang dibdib niya. "Tayong lahat po," nahihiyang sagot ng bata. "Ikaw, Tito Tavio, ako, saka si Ate Maita sa may pintuan." Napatawa si Maita mula sa kusina. "May assignment pa talaga ako." Ngunit hindi nakatawa ng buo si Seren dahil biglang namasa ang mga mata niya. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon na akala niya'y puro pagkabigo na lang ang kayang ibigay sa kanya ng buhay, may isang payak na sandali na nagpapaalala na may mga pamilya ring nabubuo, hindi sa engranding paraan, kundi sa tahimik na pag-aaruga, pananatili, at pagpili sa isa't isa. Limipas pang 3 taon. Sa panahong iyon, mas lumaki ang Arlene Foundation, mas dumami ang proyektong hinawakan nila ni Lucian, mas tumatag ang pagkakaibigan nilang nauwi sa isang relasyon na hindi minadali, hindi itinago, at hindi itinayo sa kasinungalingan. Hindi naging instant ang pag-ibig nila. Nagdaan iyon sa maraming mahabang pag-uusap, sa magkasabay na biyahe pero hindi pilit ang lapit, sa mga desisyong propesyonal na laging may respeto, at sa mga maliliit na bagay na hindi man marangya ay ramdam mong totoo. Tulad ng pag-aanala ni Lucian sa paborito niyang tsaa. Tulad ng pag-check nito kung nakakain na siya kapag sobrang haba ng meeting. Tulad ng hindi nito paghabol sa spotlight kapag nasa harapan si Seren. Isang gabi, matapos ang opening ng isa nilang livelihood hub sa Davao, nasa veranda sila ng hotel. Tahimik ang gabi, malayo ang mga ilaw ng lungsod. At sa wakas, nagsalita si Lucian tungkol sa bagay na matagal na ring nasa pagitan nila. "Seren," mahinahon nitong sabi, "alam kong hindi madali ang lahat ng dinaanan mo, at alam ko ring hindi mo kailangan ng taong sasalba sa'yo.
Bahagyang napangiti si Seren. Good answer. Gumiti rin si Lucian saka huminga ng malalim. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging taong sasabay sa'yo. Hindi sa unahan, hindi sa ibabaw mo. Sa tabi mo lang. Matagal nang hindi nagsalita si Seren. Sa isip niya, dumaan ang lahat. Ang lumang gala night kung saan niya nakilala si Leandro. Ang mga taong sinakripisyo. Ang mga gabing mag-isa siyang naglinis ng kalat ng iba. Ang sakit ng pagtataksil. Ang 30 tawag. Ang malamig na lobby kung saan niya tululang binitawan ng nakaraan. At ang mga taon ng mabagal, ngunit totoong paghilom. Pagkatapos, tumingin siya kay Lucian. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natatakot magmahal muli. Huli na kong sasabihin kong pag-iisipan ko pa, sabi niya nang may bahagyang tawa. Nag-angat ng kilay si Lucian. Ibig sabihin? Ibig sabihin, sagot niya, matagal na kitang piniling papasukin, hindi ko lang agad inamin sa sarili ko. Hindi man ito magarbong proposal, sapat na iyon para sa 2 taong hindi naghahanap ng palabas, kundi ng katahimikang matagal nilang pinaghirapan. Makalipas ang ilang buwan, inimbitahan si Seren bilang pangunahing tagapagsalita sa isang malaking forum para sa women leaders, entrepreneurs, at survivors of betrayal in business and marriage. Punong-puno ang bulwagan. Nasa unahan sina Yesel, Tavio, Maita, Elian, Lucian, Auden, Vesna, Nairon, Janelle, Siren, at maging si Don Eliso. Nang humarap si Seren sa entablado, wala na ang dating bigat sa mga balikat niya. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa posibilidad na iwanan. Hindi na rin siya ang babaeng kinikilala lang dahil sa apelyido ng asawa. Siya na si Seren Valtierra, buong-buo, tahimik ngunit matatag. At kung may gusto akong iwan sa inyo ngayong gabi, sabi niya sa mikropono, habang tahimik na nakikinig ang buong bulwagan. Iyon ay ito. May mga araw na iisipin mong ang pinakamasakit na nangyari sa'yo ang katapusan na. Pero minsan, ang totoo, iyon pala ang simula ng buhay na para talaga sa'yo. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapanatili ang mga taong handang ipagpalit ka. Darating ang oras na mauunawaan mong ang pinakamahalagang pangalan na dapat mong iingatan ay ang sarili mong pangalan. Matapos ang palakpakan, bumaba siya sa entablado. Sinalubong siya ni Elian na yumakap agad sa bawang niya. "Ang galing mo po," sabi ng bata. Nakangiting lumapit si Tavio. "Told you, hindi ka lang pang boardroom speech." Mula sa likod nila, tahimik na nakatayo si Lucian. May ngiting hindi mainay pero puno ng pagmamataas para sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Seren. Unknown number. Saglit niya iyong tinignan. Tahimik, walang kaba. Walang galit, walang pangangailangang alamin pa kung sino. Marahan niya itong pinatay at isinilid sa bag. Pagkatapos ay tumingala siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pamilyang hindi siya iniwan, ang mga kaibigang naging saksi sa pagbagsak at pagbangon niya. Ang batang nagpapaalala sa kanya na may mga bagong simula pang posible. At ang lalaking hindi siya gustong angkinin, kundi sabayan. At sa wakas, buong-buo siyang ngumiti. Hindi bilang dating asawa ng isang CEO, hindi bilang babaeng pinagtaksilan, hindi bilang taong nakaligtas lang, kundi bilang si Seren Valtierra, ang babaeng minsang dinurog ng maling pag-ibig, ngunit sa dulo, piniling mahalin ang sarili niyang dangal, buhay at pangalan. At doon niya natagpuan ang wakas na tunay na para sa kanya.